So, hi citizen. So, bakit nga ba bumababa yung moralidad ng Pilipinas? Dahil lang naman kasi dito eh. Pakinggan nyo. Ito kasing si Sara Duterte, yung pinakamay sala sa pagguho ng moralidad ng bansa. Yung kanilang marahas na retorika, pagbabanta ng assassination at kriminal na sabuatan ay direktang nagpapakita ng kultura ng dahas na nagbubunga ngayon ng mga trahedya na sa mga mula sa isang pangalawang pangulo ng bansa. Yung banta sa bangkay ni President Marcos Sr., nagbanta pa siya kay Senator Amy Marcos na kung hindi sila titigil sa pag-atake sa kanya, huhukayin niya ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon daw ito sa West Philippines Sea. Yung pagpugot sa ulo ng Pangulo, hayagang inamin ni Sara sa media na nag-daydream o pumapasok sa isip niya na tagpasin o pugutan ng ulo ang Pangulo. Nung magkasama sila sa isang event, yung mababaw na rason niya, hindi lang dahil binigay ng Pangulo ang suot nitong relo sa isang kadete na humihingi nito. Pag-contact sa hitman, at hindi lang ito nanatili sa salita dahil umamin din mismo si Sara na kumuha siya ng assassin o hitman. Inutusan niya ito na patayin sina PBBM, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez kapag may nangyaring masama sa kanya. So, totoo sa buhatan, kahit sinabi ni Sara na conditional lang ang banta niya, kinumpirma ng NBI na ito ay isang aktibo at lanadong kriminal na sabuatan. So, lumalabas din sa mga investigasyon na ang mga pinaghihinalaang hitman ay bahagi ng sarili niyang security detail. So yung pagpapanagot kay Sara sa kanyang mga kaso, gaya ng inciting to sedition at grave threats, kasama na ang kanyang impeachment trial sa Senado ay mahalagang hakbang para tapusin ang impunity o ang kawalan ng parusa sa mga makapangyarihan. Pagtutuwid sa batas at integridad bilang isang abogado at opisyal na nanumpa sa konstitusyon, ang ginawang pag-amin ni Sara sa pagkuha ng hitman ay hindi lamang lantarang paglabag sa batas, kundi pag-atake mismo sa rule of law. Ang kanyang depensa na conditional threat lang daw, ito ay isang pambabastos sa kanyang sinumpaang tungkulin sa mata ng batas. Ang pagkikipagsabuatan para pumatay ng kapwa ay isang krimen, seryoso at walang puwang sa civilized society. Winasak niyang integridad ng Office of the Vice President at ang kanyang propesyon sa pagiging utak ng isang kriminal na sabuatan. Ang kanyang pananalita ay hindi lamang bulgar, ito ay kababuyan na nanggaling pa sa isang naging DepEd Secretary na dapat sana ay nagtuturo ng tamang asal sa mga bata. Nilason ng ganitong diskurso ang utak ng bansa, ng mga Pilipino, especially ng mga kabataan. Yung pagpapanagot sa kanya ang magbabalik ng moralidad na nawala noong panahon ng rehimeng Duterte. Real talk lang tayo dito mga kaibigan ha, walang personal. So, ano yung masasabi nyo? Kayo ni Humasga. Ito ba yung gusto nyong sumunod na mamahala sa atin? Ito ba yung magandang halimbawa